kalusugan ni Dr. Gary C. Alam niyo po, nabasa ko po sa isang journal na may mga lumalabas na pag-aaral ngayon na sinasabi na tumataas ang bilang ng mga na-overdose sa pag-inom ng gamot. Particularly yung sinasabi rito yung gamot na painkiller. Ito po kadalasan ang iniinom ng mga lolo at lola na sumasakit ng tuhod, masakit ang balakang, masakit ang kalamnan, iinom yan ng mga painkillers. Pero sa ginawang pag-aaral na umabot ng 11 years na pag-aaral at natapos po ito noong 2010, so nagumpisa to noong 1999 at natapos noong 2010, ang sinasabi nilang isa sa pangunahing dahilan kung bakit daw dumadami ang mga nagkakaroon ng hindi magandang side effect sa pag-inom ng pain reliever at maaaring humantong sa kamatayan ay yung kombinasyon ng iba pang gamot na iniinom ng pasyente. Na-identify po na isa sa dahilan ay hindi lang yung pag-inom ng pain reliever, kung hindi yung kombinasyon o iba pang gamot na iniinom ng pasyente. Particularly, ang tinukoy po nila na dahilan ay yung pag-inom ng mga tinatawag na psychiatric prescription. Ano po ba yung psychiatric prescription? Yan po yung mga ginagamit kadalasan ng mga depressed, yung mga tinatawag na sedative, tranquilizer, pampakalma, kumbaga. At nalaman na yung kombinasyon pala ng mga tinatawag na painkillers o yung mga tinatawag na opioid, ito yung mga uri ng painkiller na iniinom kadalasan ng mga nagkakaedad, pati po ng mga bata-batang may nararamdaman na masasakit sa katawan. Pag na-combine pala itong gamot na ito sa mga tinatawag na benzodiazepine. Ano po ba yung mga benzodiazepine? Bibigyan ko po kayo ng mga generic name. Lorazepam, diazepam, na kilalang-kilala niyo yan. Alprazolam, saka yung clonazepam. Ito po mga may PAM sa dulo, PAM, PAM, ay kilala mga tranquilizer. Halimbawa, yung lorazepam, yan po yung generic name ng tinatawag na Ativan. Yan, di ba? Naririnig natin yung mga Ativan gang, no? Yung mga turista daw, paiinumin daw yan, pero hinahaluan nila ng pampatulog. At yan yung lorazepam. Yung diazepam naman, kilala doon sa brand name na Valium. Yung alprazolam, ito naman yung mga tinatawag na Xanax. At marami pang iba. Basta meron pong generic name na PAM sa dulo, PAM, ito po yung mga tinatawag na benzodiazepine. At pag ito pala'y ininom in combination with pain relievers, lumabas sa mga pag-aaral na mataas ang tsansa na magkaroon po ng tinatawag na fatal overdose. Pag sinabing fatal, ibig sabihin niya nakakamatay na overdose ng gamot. Yan. So pag nag-combine pala yun. Kaya ako po tinalakay po ito dahil nabahala ako, dahil may mga mailan-ilan na mga pasyente ako na mga senior citizen na sinasabi, Dok, hindi ako makatulog, niresetahan ako ng pampatulog. At itong mga binanggit ko, mga benzodiazepine, kadalasan ang binibigay ng mga doktor. Ito po yung hindi nabibili over the counter, ito yung nabibili sa pamamagitan po ng reseta ng doktor. So sa madaling salita, kung kayo po may iniinom ng mga ganito, medyo mag-isip-isip muna. Kung hindi naman ganun katindi ang sakit na naramdaman nyo para sa tuhod o balakang o anuman, wag mo nang uminom ng gamot at sumangguni sa inyong doktor. Ito pong aking sinasabi ngayon ay lumabas po ito sa isang research na ginawa ng Center for Disease Control and Prevention. Ito yung tinatawag na CDC. At ito'y lumabas po sa JAMA. Ito po yung Journal of American Medical Association. So sana po, medyo mabigyan ko ng warning lang yung mga nakikinig sa atin na uminom ng mga tranquilizer, sedative, mga pampakalma, pampaantok, at nagkataon naman na uminom din ng mga pain relievers na maaring binigay din ng doktor. Ngunit, hindi siguro alam ng doktor na meron kang iniinom na gamot na iba na maaring magkaroon ng interaction. Yan po ang ating Balitang Pangkalusugan ngayong araw dito sa Gabay sa Kalusugan. So ngayon, pag-usapan naman po natin para hindi tayo kapusin ng oras, no? Dahil napansin ko palagi tayong kinakapos. So ngayong araw po, tulad na sinabi ko at ito po ay aking na-tweet. Sinabi ko po sa Twitter
Alam niyo po ba mga lola, ano ibig sabihin ng tweet? Tweet, 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 tweet. Yan, di ba? Ibig sabihin yan parang pot, 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 pot. Yan. So, aking nabanggit na ang topic ko po ngayon ay tungkol sa urinary tract infection. So, yung mga nakikinig po, ito po, ipakinggan nyo, mahalaga po ito. Kidney and urinary tract infection. Yan po ang ating... Health Seminar on Air. So, ano po ba yung kidney? Di alam natin yan, bato. Dalawang bato natin, kaliwat, kanan. Pwede pong mabuhay ng isang bato lang. Ganon din ang baga, kaliwat, kanan. Pwedeng mabuhay ng isang baga lang, katulad ni Pope Francis. So, ano po ba ang kidney? Alam natin, ang kidney ay bato. Ano bang ginagawa niyan? Yan po ay taga-filter, yung mga toxic ng ating katawan linalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. So, yan ang pinakatrabaho niyan. Bukod doon, tumutulong din ng kidney, gumagawa din niya ng mga chemical sa ating katawan na kailangan natin for balance. Lalo-lalo na yung mga sa dugo, enerhiya, yung mga ganyan. Kaya nga pag may kidney problem ka, kadalasan namumutla. Binibigyan ka ng mga injectable na tinatawag na erythropoietin, isang uri ng hormone na tumutulong po sa inyong itaas ang inyong red blood cell na bumababa pag kayo po ay may kidney failure. Yan po yan. Pero hindi natin papaliwanag yung kidney na totality ng kidney. Pag-usapan lang muna natin yung infeksyon na may kinalaman sa kidney. Well, unang-una, pag sinabi natin kidney infection, isang uri yan ng urinary tract infection. Madalas natin marinig yung salitang UTI. Kaliwat kanan, yung mga babae pa nag-usap, ay ako nga may UTI eh. Galing ako sa OB ko, binigyan ako ng mga antibiotics sa vaginal suppository. Bakit? Ano nangyari, misis? Kasi may tumutulo na parang masangsang yung amoy, medyo kulay dilaw, minsan may konting bahid ng kulay pula, parang may dugo. Kaya binigyan ako ng suppository ng doktor. Yan ang kadalasan. Naku, Mari, siguro kaya ka nagka-UTI dahil umuupo ka sa Ilidoro. Alam mo naman yung Ilidoro natin dito, pag public places, ang dumi-dumi. Siguro sa kaupo mo sa Ilidoro kaya ka nagka-UTI. Naku, baka magkaroon ka rin ng AIDS. Mga maling akala po yan. Maski umupo ka sa Ilidoro, hindi ka magkakaroon ng UTI. Hindi ka rin magkakaroon ng AIDS. Unless yung pagkaupo mo, hindi po yung puwet nyo ang inuupuan ng mismong Ilidoro. Sama naman ng pagkasabi ko. Mahirap ipaliwanag. Basta madaling ipakita pero mahirap ipaliwanag. So, kidney infection. UTI. UTI. U, ibig sabihin urinary. Di yung ano yan, ihian. T, urinary tract eh. Di yung mismong, kumbaga may track ng release ng train, saan dumadaan yun, di ba? Doon sa track. O di may parang tuloy-tuloy na tubo na dinadaanan, ganyan. Infection, alam nyo na yun, infection. So, maraming pwedeng source ng infection o lugar. Pwede yung... kasi pag pinag-usapan ng urinary system, yung mismong butas kung saan lumalabas ang ihi, ang tawag dyan, urethra. Yung mismong butas kung saan lumalabas yung ihi. Pero siyempre yung butas na yun, may tubo yan. Ang tawag doon sa tubo na yan, ureter. At yung tubo na yan, pupunta yan doon sa pantog, kung saan bumabahay ang ihi. Kung saan naiipon ng ihi, yung bodega ng ihi, storage. Ang tawag urinary bladder, pantog. Di ba? So, iba naman po yung gallbladder. Iba naman yung urinary bladder. Pag sinabing gallbladder, abdo. Yan po yung nasa ilalim ng atay. Pag sinabing urinary bladder, yan po yung pinagbabahayan ng tubig, ng ihi. Siyempre, inom ka na ng tubig, pupunta yun at magiging ihi, dun pupunta sa urinary bladder. So, saan nanggagaling yung infeksyon? Kadalasan, dun sa mismong urethra. Yung mismong butas. Bakit? Kasi pwedeng ang babae mas madaling magkaroon ng infeksyon kaysa sa lalaki. Bakit? Kasi yung butas ng daanan ng ihi ng babae malapit sa butas ng labasan ng dumi. Compare mo sa lalaki, medyo malayo. Kaya kadalasan, ang number 1 na bacteria na nakikita sa mga may UTI, pag nagpa-laboratory test kayo, nagpa-examine ng ihi, nakalagay doon, positive E. coli. Escherichia coli. Ibig sabihin yan, yung bacteria niyan nanggaling sa dumi. At ang isa sa dahilan, maaring maling paghugas. Mga babae ho, kung maghuhugas po kayo, pag kayo po'y dumumi, sana palayo po sa puwerta. Huwag palapit sa puwerta. At yan po'y hindi biro.
Yan po isa sa sinasabing dahilan. So, pag yung bacteria ng E. coli ay nakita yan doon sa urinary tract infection, na kadalasan 80% ng kababaihan, pag nagkaroon ng UTI, ay masasabing E. coli ang dahilan, 80%. So, napakataas nun. At yung pala, ang dahilan nun ay mali lang ang paghugas. Yan. So, tandaan niyo po yan. Ngayon, ano po yung mga pwedeng maramdaman ng isang tao na siya ay imposibleng may kidney infection? Number 1, masakit. Kadalasan, ang sumasakit ay dun sa may likod nila, sa kaliwat kanan ng kanilang lower back. Hindi po yung gitna. Kasi po, kung ang masakit po sa inyo, yung lower back nyo, kadalasan ang problema, buto. Pero kung masakit po, kaliwat kanang bahagi ng inyong lower back, halimbawa, nakapamaiwang ka ng ganyan, mismong yung pinaghawakan ng kamay mo doon sa likod, yun ang sumasakit, kadalasan UTI yan. Ang isang ginagawa ng doktor para masiguro, baka naman UTI to o hindi, sinasabi niya, umupo ka nga ng diretsyo, pagkatapos, tatapik-tapikin yung likod nyo. Tatanungin ka ngayon, may nararamdaman ka ba masakit na umaabot hanggang loob-looban? Ibig sabihin nun, namamaga yung kidney nyo, na masakit pag ito'y natatamaan ng konti o na nayuyugyug, kumbaga. So ano pa? Pwede pong pag umihi, masakit o kaya mahapdi. Kaya kadalasan, pag may UTI, ang unang tanong, pag ihi mo ba mahapdi? Medyo parang naramdaman mo bang mainit o mayroong tinatawag na burning sensation? Sasabihin niya, Doc, napansin ko nga pag umiihi ako parang pigil, tapos mahapdi, masakit. Saka hindi maganda yung pagdaloy, parang unti-unti ang paglabas ng ihi. Kaya sinasabi minsan, nagbabalisaw-saw. Tapos napansin niyo ba yung ihi niyo, bukod sa mas napapadalas, pero hindi naman ganun karami, masakit pa kung umihi, napansin mo pa yung ihi mo, medyo ibang amoy. Kadalasan may bakterya pag ganon. Nasundan pa ng parang pakiramdam, naduduwal. May mga pasyente na UTI pala, pero naduduwal ang pakiramdam at nasusuka. Tapos, may kasamang parang panginginig ng kalamnan. Parang lalagnatin, yung sinasabi nila nag-chill sa English, sa Tagalog, panginginig ang tawag natin. Then, napansin nyo, may kasamang low-grade fever. Parang sinisinat-sinat. Bihira yung may UTI na mataas ang lagnat. Kadalasan sinat-sinat lang yan. Tapos, pagod ang pakiramdam, palaging nangihina, at pag minalas-malas, pag ihi mo may dugo, o kaya may nana. May nana. So, may tinatawag na pus cell. Nakadalasan naman, nakikita naman yan sa pamamagitan ng urinalysis o examination ng pag-ihi. So, ang tanong, ano kadalasan ang dahilan bakit nagkakaroon ng UTI ang isang lalaki o isang babae? Bagamat mas common sa mga kababaihan, nangyayari din po sa mga kalalakihan. At ang sinabi ko nga kanina, ang number 1 na infeksyon kadalasan, yung tinatawag na E. coli sa mga kababaihan. Pero may mga bakterya din na tinatawag na Staphylococcus, Saprophyticus, Chlamydia, but yung iba naman dito ay mga sexually transmitted na bakterya. So kung ang babae ay sexually active, posible din na yung mga infeksyon na yan ay tinatawag natin sexually active na bakterya. So pinakamaganda, magpasuri, malaman natin kung saan nanggagaling yung problema. Then malaman din natin, paano ba malalaman kung isang pasyente ay merong UTI? So, kung naramdaman niyo po yung mga sinabi ko kanina, pumunta kagad kayo sa isang doktor. Maaari po yung mga dinadaing nyo ay indikasyon na may UTI. Pero may mga iba pang pwedeng dahilan. Baka may bato sa bato o baka may iba pang problema. So, dapat magpasuri. Sa pagsusuri naman, kadalasan history ng pasyente mahalaga. Aalamin ng doktor, tatanungin ka. Dapat sumagot kayo base sa mga tanong na mahalaga. Halimbawa, tinanong ng doktor, ganito, Mrs., kailan ba nag-umpisa yung sakit? Kung sasabihin mo, Doc, mga 5 taon na, nako, imposible naman po 5 taon na UTI yan. Kasi kung tuloy-tuloy na 5 taon, baka may iba pang problema na hindi nyo naman ginagamot ng tama o hindi nyo pinapagamot, kaya umabot ng ganyang katagal. Pwedeng chronic infection, pero pag chronic infection, gumagaling, babalik ulit, gumagaling, bumabalik ulit. Bihira naman yung 5 taon na tuloy-tuloy na may urinary tract infection ka. Bihirang-bihira po yun.
Ngayon, sa pamamagitan po ng pagtatanong-tanong ng doktor, halimbawa, Mrs., pag umihi ka ba para mainit, para may gumagasgas? Aba, ang infeksyon, dun yan sa tinatawag na daanan ng ihi. Ang tawag dyan, urethritis. Urethritis. Kasi pag ang complaint, masakit yung pagdaan ng ihi, urethritis. Pag ang complaint naman, masakit yung kanyang likod o parang binabalakang, kadalasan ang infeksyon na sa kidney. Importanteng malaman kung saan yung location ng infeksyon. Minsan sa pagtanong-tanong lang ng doktor, malalaman na ng doktor yan. Halimbawa, doktor, bakit parang masakit ang puson ko? Parang ang bigat-bigat ng puson ko. Aba, infeksyon yan sa urinary bladder. Ang tawag dyan, cystitis. Cystitis. Dok, bakit ganon? Parang naramdaman ko na punong-puno na yung puson ko, tapos yung likod ko sumasakit. Pwedeng combination. May kidney infection ka na, meron ka pang infection sa urinary bladder. Kasi ang infection, pwede pong buong area o buong lugar nagkaroon. Pwede naman po sa isang lugar lang. So, mahalaga po yan. So, kung kidney ang may infection, ang tawag naman dyan, acute pyelonephritis. Yung mismong kidney ang may infection. Bagamat yung antibiotics na binibigay, ay masasabi natin na pwede naman para sa kidney ang infeksyon, pwedeng sa daanan na tinatawag na ureter, pwede naman po sa urinary bladder. Mas mahalaga pa rin, base sa symptoms ng pasyente, malaman natin kung saan nanggagaling yung infeksyon. So anong prevensyon? Anong dapat gawin para makaiwas? Natural, kung may infeksyon na kayo, kailangan nyo mag-antibiotics. Pwedeng oral, pwedeng vaginal suppository, pwede po mga IV, pinapadaan sa suwero, depende po sa makikita ng doktor kung saan mismo yung pinanggalingan ng problema. So anong prevention? Number 1, sa mga babae, maghugas ng tama. Pag magwa-wipe po kayo, wag nyo pong gagawin from likod papuntang harap. Gawin nyo pong from likod papuntang likod. That's number 1. Number 2, mag-ingat po sa paggamit ng mga powders, mga kababaihan. Yung mga bata po, mga sanggol, napansin ko yung mga nanay, tuwan-tuwa. Pagkatapos maligo, linalagyan ng polvo sa kilikili, pagkati dun sa may papay, lalagyan din. Hindi po tama yon dahil yung paglagay ng polvo, pwede magkaroon po ng tinatawag na fungal infection yung bata. Baka si Lola naglalagay rin ng powder para mabango si Pepe. Hindi rin po tama yon, baka magkaroon kayo ng infeksyon. So, hindi lang pambata. Number 2, ingatan yung maghugas kada ihi na gumagamit ng mga sabon. Kasi ang mga sabon kadalasan ay gawa sa alkali. Ang vagina ay dapat acidic. Yung pagiging acidic ng vagina, nagbibigay ng proteksyon para hindi madali magkaroon ng infeksyon si Aling Sean. Tama po ba yon? Kaso ang problema, gamit kayo ng gamit ng sabon. So sa kagagamit ng sabon, may tabo pa kayo, madalas magkaroon ng infeksyon. Bahay lang ng mga Pilipino, ang makikita niyong CR na meron pong tabo. Sa bansang Amerika, wala pong tabo. Ibig sabihin, ang mga Amerikana hindi madaling magka-infeksyon kasi hindi sila palaging naguhugas. Tama po ba yun? Oo, totoo yun. Totoo po yun. Sa kauhugas, akala nyo maganda, masama rin pala yung panayhugas. So, tandaan nyo po, pagkatapos, kung kayo po'y gumagamit ng mga contraceptives, yung mga, for example, gumagamit ng mga, mahirap ipaliwanag to, hindi kasi ako OB. Minsan kasi pag ako nagsabi, parang ang bastos ng dating. For example, gumagamit ng condom si Lola. Minsan nai-irritate din po sa paggamit ng mga condom at yung mga ginagamit ng mga diaphragm at kung ano-ano pa. Hindi ko na may papaliwanag yon. Pati po yung mga intrauterine device, minsan nagkakos po ng infeksyon sa puwerta ng isang babae. Uminom na maraming tubig, pag kayo po'y naihi, umihi. Huwag ho magpipigil ng pag-ihi. Karamihan ng mga Pilipina naghahanap ng malinis na CR. Hindi kagaya ng mga lalaki, maski saan-saan lang. Maski na dyan sa may labas lang ng DCRH, sa may poste, sa may puno. Dyan mismo, may nakita ko, Kaso ang problema, pag babae, paano nga naman? Mas mahirap nga ang sitwasyon ng babae kaysa sa lalaki. Then, makakatulong sa mga pag-aaral, uminom ng mga cranberry juice. Siyempre, uminom ng maraming tubig. Uminom ng cranberry juice, nakakatulong daw to para mabawasan ang tsansa na magkaroon ng infeksyon ang isang babae, pati ang lalaki. Then ano pa? Ito sinasabi, no? Ito, hindi ko lang alam kung gusto pa ni Lola marinig to. Sang-ayon sa isang pag-aaral,
pagkatapos daw ng intercourse, umihi daw kagad, mapababae at lalaki, dahil tumutulong po ito para mailabas ang bakterya. Tama ba? Tama ba yung pagkapaliwanag ko? Nakikinig ka ba, Arnel? Pakinggan mo, ha? Babae o lalaki, nakalagay. Sa English, always urinate after intercourse to flush away bacteria that may have entered the urethra during sex. Ayan, narinig po mga lolo at lola, para safe po tayo, para hindi tayo magkaroon ng bakterya, pagkatapos po, intercourse. Pagkatapos po, magtalik. Yan. So maraming lola sasabihin, ano ba sasabihin ni Doc? Wala na nga, talik-talik pa dyan. Talik. Ayun na nakalagay rito. Tip lang po yan para sa mga bata-bata. Huwag na kayong kasali dyan mga lolo at lola. Treatment, antibiotics, siyempre, for bacterial infection. Kung fungal infection, di antifungal. Kung viral, bibigyan ng antiviral. So, depende sa magitan ng doktor. So, pag may infection sa kidney, importante na eliminate yung bacteria sa pamamagitan ng oral, medication, or intravenous. Pag ito'y bato naman ang dahilan, di tanggalin yung bato sa mamamagitan ng operation. So, ang treatment naman kadalasan 1 o 2 linggo, depende sa lala ng kondisyon. At importante ang follow-up check-up dahil kung meron pa kayong bakterya at hindi natanggal ng maayos, di paulit-ulit lang yan, pabalik-balik. Dapat pag sinabing uminom ng antibiotics sa loob ng 5 araw o 10 araw, sundin nyo po ang tamang takdang pag-inom ng gamot para po patay lahat. At iwasan nyo rin po na kumain ng maalat. Okay? Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung kidney stone.